Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaking gulo ang nangyari sa kasalang Lynette at RJ sa pagdating ni Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Araw na nga ng kasal ni Lynette at RJ. Excited na ang lahat sa kalalabasan ng kasal ng dalawa, maliban kay Annalyn. Kinakabahan at hindi pa rin mapakali si Annalyn dahil kay Doc Carlos. Alam ni Annalyn na kung sakaling hindi talaga baliw si Doc Carlos at nakakalabas ito ng mental hospital, ay sisirain nito ang kasal ni Lynette at RJ. Napansin ni Tiang Susan na kinakabahan pa din si Annalyn hanggang ngayon, kaya kinausap ni Tiang Susan si Annalyn. Kung iniisip pa din ba ni Annalyn hanggang ngayon ang ikwinento ni Annalyn kay Tiang Susan kagabi, sinabi naman ni Annalyn na oo at kinakabahan pa din siya hanggang ngayon dahil kay Carlos. Pero sinabi ni Annalyn na pupuntahan naman daw ngayon ni Doc Kim si Doc Carlos sa mental facility para i-check kung totoong baliw ba talaga si Doc Carlos. Kaya medyo nabawasan ang kaba nitong si Annalyn. Nagpaalam na si Tiang Susan na mauuna na siya sa simbahan at sumunod na lang sila Annalyn. Umoo naman si Annalyn na susunod na lang siya sa simbahan kapag nakapag-ayos na siya. Kinakabahan si Annalyn na baka hindi matuloy ang pinakahihintay na kasal ni Lynette at RJ. Sa simbahan, habang inaantay ang pagdating ni Lynette, nilapitan ni Doc Ray si RJ para sabihin ang hinala ni Doc Kim kay Doc Carlos. Nakausap daw ni Doc Ray si Doc Kim tungkol dito kay Carlos. Nagtataka naman si RJ kung ano ang tungkol kay Carlos na sinasabi nitong si Doc Ray. Diretsahang sinabi ni Doc Ray na duda daw si Doc Kim kay Doc Carlos na may mental illness talaga si Carlos. Sinabi din ni Doc Ray na ngayon daw ay pupuntahan ni Doc Kim si Doc Carlos sa mental facility para i-check kung talaga bang totoo ang hinala nito. Hindi makapaniwala si RJ. Nagdasal si Doc Katie na sana ay hindi totoo ang hinala ni Doc Kim dahil panigurado kung tama man ang hinala nito ay nasa panganib lahat ng buhay nila. Dahil alam nila na hindi papayag si Doc Carlos na maikasal si Lynette sa iba, lalong-lalo na kay RJ. Kaya malamang sa malamang ay gagawa daw yon ng paraan para makalabas at guluhin ang kasal ni Lynette at RJ. Sa mental facility, nakarating na si Gilbert. Tatapusin na sana ni Gilbert ang buhay ni Doc Carlos gaya ng utos sa kanya ni Morgana para mawala na ang pangamba ni Zoe na baka patayin ni Doc Carlos si RJ dahil panigurado daw na kapag nawala na si RJ ay sisisihin ni Zoe ang sarili niya. At naaawa daw si Morgana kay Zoe kung sakaling ganon ang mangyari. Nakasalubong ni Gilbert si Doc Kim. Si Gilbert ang napagtanungan ni Doc Kim kung saan ang kwarto ni Doc Carlos. Nag-alibay si Gilbert na bago lang siya sa facility, kaya wala pa siyang kilala na pasyente sa mental. Maya-maya, dumating ang kaibigan ni Annalyn na nurse. Tinawag ng nurse si Doc Kim. Nagtaka naman ang nurse kung bakit maagang dumalaw si Doc Kim sa mental. Sinabi ni Doc Kim na kailangan niya lang makita si Doc Carlos, kaya nagpasama siya sa nurse. Sinamahan naman ng nurse si Doc Kim sa kwarto ni Doc Carlos, habang si Gilbert naman ay nakamasid lang sa kanila. Pagdating ni Doc Kim at nurse sa kwarto ni Carlos, laking gulat nila nang wala si Doc Carlos sa kwarto nito. Nataranta ang nurse kung bakit wala si Doc Carlos, kaya agad tinext ni Doc Kim si Annalyn na nakataka si Doc Carlos at may hinala si Doc Kim
na sa simbahan didiretso si Doc Carlos para pigilan ang kasal ni Lynette at RJ. Nang makarating kay Annalyn ang balita ni Doc Kim na nakataka si Doc Carlos sa mental facility, agad tinawagan ni Annalyn si Chang Susan para sabihin na nakataka si Doc Carlos at sabihin kila RJ ang nangyari dahil ang hinala daw ni Doc Kim ay papunta si Doc Carlos sa simbahan, kaya mag-ingat daw silang lahat na nasa simbahan. Tinawagan naman ni Gilbert si Morgana para sabihin na wala na si Doc Carlos sa facility at nauna na itong nakatakas, kaya naman nagimbal si Morgana. Sakto at narinig ni Zoe na nakatakas si Doc Carlos, kaya mas lalong nataranta si Zoe at dumiretso si Zoe sa simbahan kung nasaan sila RJ para pigilan ang kasal at ipagsantabi muna ito. Pagdating ni Zoe sa simbahan, dumiretso si Zoe sa tatay niyang si RJ para sabihin na pigilin muna ang kasal at wag na munang itong ituloy. Gumawa ng eksena si Zoe. Sinabi ni Zoe kay RJ na mas better daw siguro kung wag muna ituloy ang kasal ngayon. Kaya nagtaka naman si RJ kung bakit pinapahinto ni Zoe ang kasal. Nagsabi si Zoe na may masama siyang nararamdaman sa kasal. Pero hindi nagpapigil si RJ. Matagal na daw niyang inaantay ang araw na yon at gusto na niyang magpakasal kay Lynette. At gusto ni RJ na mangyari na yon ngayong araw. Pinaglaban ni Zoe na may disaster na paparating, kaya mas mabuti na wag muna ipagpatuloy ang kasal ni Lynette at RJ. Dito na nga sumabat si Giselle. Nagsabi si Giselle na ano na namang disaster daw ba ang papinaparating nitong sinasabi ni Zoe. Hindi diretso ni Zoe ang dapat niyang sabihin kay RJ kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit natataranta si Zoe. Hindi nila alam na nasa paligid na ng simbahan si Doc Carlos at nakasuot pa ito ng isang pangmadre. Habang pinagmamasdan ni Doc Carlos ang simbahan, nagsabi si Doc Carlos na kung hindi daw mapupunta si Lynette kay Doc Carlos ay walang ibang makikinabang kay Lynette. Kaya humanda na daw ang lahat sa gagawin ni Doc Carlos dahil hindi siya papayag na maagaw lang sa kanya si Lynette. Dumating si Chang Susan dito sa simbahan. Sinabi ni Chang Susan sa lahat na nakatakas sa facility si Doc Carlos at ang sabi ni Doc Kim ay malamang na papunta ito ngayon doon sa simbahan. Nagimbal ang lahat. Natatakot sila sa gagawin ni Doc Carlos. Hindi naman papayag si RJ na hindi matuloy ang kasal na inantay nila ni Lynette dahil matagal na nilang inaantay ang araw na yun. Kabado ang lahat. Nagmasid sila sa bawat parte ng simbahan. Nagbabaka sakali na makita nila si Doc Carlos at mapigilan kung ano man ang binabalak nito. Matutuloy pa kaya ang kasal ni Lynette at RJ? Ano kaya ang gagawin ni Morgana para pigilan ang plano ni Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!